Nasa atin na pong linya si Yusek Gilbert Cruz at we say thank you sa kanya pong panahon na binibigay po sa ating pong programa. Yusek Gilbert, sir, magandang umaga po. Magandang umaga po, Manong Ted, at sa mga nanonood po at nakikinig ng programa natin. Opo. Magandang umaga po sa inyo. Ang una ko pong tanong talaga dito, so far po magmula nang kayo'y nagkaroon dyan ng raid sa Central 1 Bataan, ano ho ba ang findings ninyo na conclusive tungkol sa kanilang operasyon doon? Manong Ted, marami po kaming mga dokumento na hawak ngayon. Like, halimbawa po, yung may certification po galing po ng PAG4 na hindi po talaga sila licensed sa PAG4. Sinasabi naman po nila na kailangan po talaga ng secondary permit from the PAG4. But as to the certification po na in-issue, wala po talaga silang certification and hindi rin po sila authorized na maging business processing office or IGL. Pareho po wala silang lisensya sa PAG4. Pangalawa po, sa SEC po, nung tinignan po namin yung SEC documents nila, lumalabas po yung definition nila. Sila po talaga ay the same definition po ng POGO ang nakalagay dun sa SEC papers po nila. So, yun ang pinangahawakan namin, Mano. Okay, sige po. So, hindi pa pwedeng ikatwiran na exempted sila sa lahat ng mga panuntunan na ito dahil nasa loob sila ng isang free port. Yun po ang tinitignan natin, Manong Ted, kasi ang sinasabi naman po nila, in fairness din po sa kanila, na may sarili daw po silang batas pagdating sa Bataan, Freeport. But yun nga ho, ang sinasabi naman po ng batas natin, pagdating po sa PAG4, kailangan po nila ng secondary permit para po makapag-operate. Opo, pero assuming po, Yusek, na legal na magkaroon sila ng sariling mundo at panuntunan doon sa loob ng Bataan Freeport, pero hindi ibig sabihin na yan po'y katwiran na para gumawa ka ng illegal. Diba? So, ang tanong natin, yes, tama po, Manong Ted. tanong natin, Yusek, meron ba kayong findings na meron din po mga naloloko itong Central 1 Bataan na ito na mga sinumampong tao, Pilipino man o dayuhan, sa kanila pong POGO operation? Ganito po kasi, Manong Ted. Actually, kasama po namin marami po kaming kasamang mga major network nung nag-raid po kami. And obviously, doon po sa monitor ng mga computers po nila, meron pong tinatawag na Winbox saka yung Altas. Ito pong Winbox, Manong Ted, saka Altas. Ano po ito? Galit na galit po yung mga karamihan ho ng bansa dito sa Southeast Asia. Dahil dito ho kasi ginagamit ito ng mga nagpapalaro po ng online illegal gambling. Meron po diyang lottery, meron pong casino, may e-games po dyan, at iba't ibang palaro po ng sugal. So, nung nag-usap po kami ng mga counterparts po natin sa ibang bansa, yung mga law enforcers po nila, nagpunta po sila, nakita nila po sa TV, sa YouTube na sabi nila, ito yung pumuperhisyo doon po sa mga mamamayan nila, doon sa bansa nila. Kaya nagpapasalamat po sila nung makita po nila na na-raid po natin. Kasi Manong Ted, meron po silang monitoring na yung mga online gaming nanggagaling po dito sa atin. So, isa nga ho ito, yung Winbox at saka yung Altas na talagang minomonitor nila. Okay, sige po. Kumusta po ang pagkakaso kasong kriminal kung may pinaghahandaan po kayo laban sa mga operators nitong One Central Bataan? Meron po kaming piniprepara na mga kaso, Manong Ted. But hindi ko na muna po sasabihin kung ano-ano yon. Pero meron po, Manong Ted, nag-usap-usap na po yung interagency at task force po na binubuo po ng DOJ, ng PAG4, ng PAOK, ng PNP, ng NBI. Para po dun sa mga kaso. May mga nakita po kami mga violations po. Bukod pa po doon, Manong Ted, meron po kasi tayong nakuha na wanted person. Wanted po sa Indonesia for money laundering amounting to 3 billion pesos in Philippine money, sir. 3 billion po yung kinasanungkutan ng isang nahuli po nating wanted person dyan. At meron pa po tayong 3 nahuli na nandoon din po na may mga kaso pong scamming, human trafficking, drugs,
doon po sa Central 1. So yun ho yung mga nakita namin na may mga violations din po bukod pa po doon sa mga wanted persons na sinabi. Yung pong binanggit nyo na involved sa money laundering at may criminal record abroad, kasama siya doon sa 41 arrested foreigners? Opo, kasama po siya. Yung sa money laundering po, Manong Ted, talagang pinilit ko na maiwan yon. Dahil obviously talagang may papel po yung wanted po talaga yun. Okay. Pero yung tatlo po na may record po, naisama po doon sa 41 na custody. So, nag-heads up ba sa inyo itong Immigration Bureau na ano ba ang kwento ng Immigration Bureau muna? Bakit po nila pinayagan na yung 41 na mga dayuhan na inyo pong kasama sa mga nahuli-ho dito, kanilang ipinaubaya dito daw po sa abogado nitong kumpanya at maging kay Congressman Albert Garcia? Sa totoo Manong Ted, sa immigration laws po natin, dalawa lang naman po yan para makalaya ka. Number one is magpapiyansa ka. Tapos yung pangalawa yan po yung may magko-custody po sa'yo. Pero ianhong mga yan, may kaso na po, may violation na po ng immigration laws. Aside po, kasi Manong Ted, kasi po, nung October 15, dapat po, yung mga visa po ng mga foreigners na yan, dapat po tourist visa na lang po yan. Hindi na po pwedeng magtrabaho yan dahil dinowngrade na po, hindi po ba, nung October 15, dapat po, yung mga working visa nila, wala na po yan, puro tourist visa na lang po yan. So, ibig sabihin, ang nakakapagtaka, bakit po sila nandoon? Whether BPO po yung allegedly sinasabi nila BPO or POGO po yan, dapat wala na po sila doon. Nandun po sila, dinatnan po natin na nagtatrabaho pa rin po sila doon. Ito bang kanilang violation na ito sa inyo, 'di ba na-detain sila ng Immigration Bureau? Ano po ang ground for detention? Yun nga po, immigration laws po ang initial violation po nila. So yun po yung So walang piyansa 'yon? Meron po Manong Ted. Pwede po kayong mag-bail. Kaya sinabi po po kanina, pwede po kayong mag-bail or pwede pong yung ginawa nila na custody po. Okay. Sige. So gusto ko lang po kasi malinawan to kasi may report po naman din na walang bail dapat itong mga dayuhan na ito. So pwede po yung cognizance na ginawa nitong si Umano, ni Congressman, tsaka nung abogado po nitong kumpanya. Hindi ho ako familiar Manong Ted sa pagdating po sa immigration laws. Pero siyempre po kung may dokumento po na ganyan, talagang sumusunod lang po kami. Okay, sige po. Pinare-release din po yan. Opo, pero nag-heads up sa inyo itong immigration. Opo, meron naman pong na may lalabas daw pong release order. Yung una nga ho, ang heads up po sa amin release order. So yun nga ho, hindi namin alam na ganyan pala mga. Opo. Anong sabi ng legal nyo, Yusek Gilbert? Sir, okay lang po. Sumunod lang po kami. But hindi naman po ibig sabihin tapos na po yung gagawin namin. Manong Ted, may mga gagawin pa po kami na mga legal moves. Siguro at Manong Ted, hindi ko na muna po Opo. Naintindihan natin. Yung tatlo na mayroong criminal record kasama doon sa 41 release dito sa pangangalaga nito pong dalawang individual na ito. Opo, kasama po yun tatlo. Yun lang ho, hindi talagang yung isa ho, hindi ko namin inalaw. Kasi talagang wanted po. Sige, so itong tatlong ito, anong kanilang nationality ulit po, sir? At sila ba ay nasa Interpol watchlist na? Red notice? Anong kanilang status? Mga Malaysian po yan, Manong Ted. Ang involvement po nila, yun nga ho, sa scamming, then human trafficking, and sa drugs. Meron po rin drugs, possession po ng drugs. Okay. Yun po yung nasa record na pinadala po ng counterpart natin from Malaysia. Okay, sige. So ang presumption natin dito, alam nitong mga
na kumanlong ngayon dito sa 41 na ito, na itong tatlong ito may pending cases to at may mga record tungkol nga dito sa mga criminal activities na ito, Yusek. Yun nga po ang tinitingnan namin, Manong Ted, kasi siyempre po kung kumukuha ka po ng mga empleyado, kailangan bina-background check mo po yan. At dinecheck mo po kung ano yung mga criminal records niyan. In Opo. this case, parang nalusutan po sila. Okay, sige po. So, dito po sir sa inyo, wala namang Yusek tumatawag sa inyo tungkol dito sa One Bataan company na ito, One Bataan Central One Bataan na kumpanyang ito. Wala po sa inyo tumatawag ng anuman para po sa, alam niyo na para medyo lumambot kayo dito sa isyong ito. Actually, kausap ko po si Executive Secretary. Wala naman po kaming napapag-usapan tungkol sa mga ganyan. At ang instruction lang po sa akin ni Executive Secretary gawin mo lang yung tama at ayusin natin kung may mga legal remedies pa tayong pwedeng gawin dun sa mga nangyari. Okay, sige. Pero matibay po ang inyo pong paninindigan na kayo po'y sumalakay dito po sa One Central Bataan dahil may ginagawa silang illegal. Opo. At saka po naging transparent po kami dito, Manong Ted. Although talaga naman po meron po talagang pagkakamali, lalo na ho yung mga pananakit na ginawa. Hindi naman po namin tinotolerate at hindi po namin dinidina yun. Opo. Lahat po dito transparent, kaya marami kaming kasamang media during that time. Opo. Meron pong claim itong spokesperson po at abogado nitong One Central Bataan na maliban doon sa pananampal, sinuntok pa daw po itong empleyado pong ito na nakatikim po ng sampal. Meron daw talagang actual na physical assault na nangyari? Yun po, iimbestigahan ho namin yan, Manong Ted. Gaya po ng investigasyon na ginawa ko kay Director Ramos. Kasi po talaga hong nagkaroon ng commotion doon, Manong Ted. May sigawan, murahan, yun nga ho, yung nangangarap na sila. So talagang nagkaroon ho ng pisikalan na talagang kailangan pacify po natin. Kaya may mga video nga ho na si Director Casio sumisigaw. Kasi hindi ho nakikinig sa kanya yung mga tao. So, yun nga ho ang nangyari ron. May pisikala na nangyari dahil nagkaroon po ng commotion para ho mapacify. Napacify naman po yun, man. Opo. Sa ngayon po, meron na ho bang desisyon sa kaso po ni former spokesperson Casio? Ngayon ho, pinail na po nila yung kaso. Kami ho, naghihintay na lang po kung kailan ho yung hearing, kailan po yung... Opo, pero doon po sa kanyang suspension, meron na ho bang desisyon ang nag-iimbestiga kung siya ba'y karapat-dapat bang manatili o meron pong ipapato sa kanyang anuman pong administrative penalty? Definitely po, may administrative penalty yan, Sir Ted. Okay, sige. Pag-uusapan na lang po namin dito po sa... Opo. Sige, Chia, may tanong ka ba? Yusek, yung pong mga gadgets na nandoon sa Central One Bataan office, nasa pangangalaga po ito or under po ba ito ng PAOK sa ngayon? Ganito po yung nangyari. Ang searching team po is yung CIDG. Kasi hindi lang po PAOK ito. But of course, as the head nung raiding team, nakamonitor po kami. So, as far as yung CCTV, na part po ng search warrant. Kasi po yung CCTV po, yung pinapakita nila na kinukuha yung mga CCTV at inaayos, pinagsama-sama po sa isang lugar. Ano po yun? Part po ng search na isa-search po yun. At kailangan ho kasi makita yung IP address nitong mga CCTV na to. Kung saan ho nila binabato yung CCTV. From there ho, malalaman natin kung sino ho yung mga kasamahan nila at saan ho nanggagaling yung kanila pong internet connection. So kaya po, doon po sa search warrant, kasama po yan na pinapakuha yung mga CCTV po. So hindi taliwas po ito sa sinasabi nila na inililipat daw po. Hindi lang ho ililipat, talagang tatanggalin po. Yun po ang order ng ating court order na isama sa search yung mga CCTV. Kaya po may mga pictures na gano'n. So tama po, sa ngayon nasa CIDG po yung mga computers na ito at may mga inaantay pa po kayo na CCTV galing doon sa Central One Bataan. Opo, computers,
yung mga ebidensya po, lahat po ng ebidensya na kasama po dun sa search warrant in the possession po ng CIDG po. Opo, ano po ang touring ngayon doon mismo sa site? Kagaya po ng iba, 'di ba? Hindi po maaring pakialaman muna ni numan dahil nga may investigasyon. Sa ngayon ho ba, ano pong sitwasyon doon? Sa ngayon po binabantayan po 'yon, bawal pa pong hindi pa po tapos kasi yung investigasyon na ginagawa. So, hinihintay na lang po namin actually 2 days ago po na i-return na po yung warrant, yung search warrant. So, hinihintay na lang po namin kung kailan po i-release yan pong lugar, yung pinanghulihan po, o yung tinatawag nating crime scene. Okay, sige po. Sir, ano po ang inyong reaksyon sa executive order po ng Presidente, number 74, dito po sa total ban ng POGO? Sa kanya po mga provision, klaro ho ba ito? Sa akin po, klaro naman po ito, Manong Ted, kasi ito ho talaga para sa immediate ban po, immediate cessation po ng lahat ng POGO operations dito po sa Pilipinas. And ito po yung nakalagay naman din po yung regulatory compliance, nandun naman po kung ano yung magiging tax obligation, yung licensing requirements. Saka ang maganda po dito kasi in-highlight po dito yung public safety and welfare po ng mga tao. Kasi yung mga nakakaraan, Manong Ted and Ma'am Chacha, pinakita po natin dito yung mga krimen po na kaakibat po nitong POGO, like yung human trafficking, yung money laundering, yung mga torture, yung mga patayan po na yan. Pinakita po doon. So, maganda po para sa amin. Kaya lang, totoo naman po, Manong Ted, kagaya po ng sinasabi ng marami, ng statistika. Meron po talagang implication pagdating po sa job saka sa economy natin. Meron po talagang pansamantala, mawawalan po ng trabaho. Pero in-address din po yan ng EO 74, Manong Ted, kasi meron po tayong TWG doon para po sa employment recovery saka integration. Opo. Kung saan, mag-uusap-usap po sir yung PAGCOR, yung DOLE, yung Department of Finance, DTI, ESTA, DSWD. Kung ano po yung gagawin, doon po sa mga madidislocate, sa mga mawawala ng trabaho. Pati po rin, Manong Ted, yung report po ng mga buildings po na nakumpiska natin. Marami na po tayong nakumpiskang building, Manong Ted. Pwede pong gawing eskwelahan, pwede pong gawing gawing manufacturing. Wag lang pong POGO kasi ayaw naman po nating makilala yung Pilipinas sa POGO. Opo, Manong Ted. Opo, pwede nga gamitin yun, paupahan ng Estado para sa gusto hong magtayo ng mga anuman pong negosyong legal. At dito nga po din, dito po sa Technical Working Group para sa Anti-Illegal Offshore Gaming Operation, klaro ho dito talaga ang chairperson po, ang PAOK, dito po sa ginawang sa EO nga po ng Presidente. Opo. O sige. So, Yusek, salamat na marami. Meron na ho ba kayong pansamantala man lang pong itatalaga na spokesperson para hindi ho naman kayo laging inistorbo namin? Sa ngayon siguro, Manong Ted, ako na lang muna siguro. Kasi talagang it's very hard po na maghanap po ng talagang sanay pong makipag-usap. Opo. Actually, mainam din naman mismo na ang pinuno pong atin nakakausap kasi nga direkta po ito. Yung nga lang, marami itong gusto ho kasi siguro kayong makausap nga at this will, get more of your time at kaya nga po we appreciate na kayo po lagi pong sumasagot po sa amin tawag, Yusek. Opo. Ako naman po, Manong Ted, hanggat kakayanin po. Gusto ko rin pong ako nakakapagsalita kasi gusto ko rin maparating sa mga tao yung kabutihan na ginagagawa ng gobyerno. At gusto ko rin maparating sa mga tao yung tulong po na nagagawa po ninyo. Especially po kayo kasi di naman nila malalaman kung di mo ako interview talaga. Opo. Sige po. Yusek Gilbert Cruz, muli po salamat na marami and looking forward po sa ating pong patuloy na ugnayan. Mabuhay po. Thank you, sir. Thank you po. Thank you po, Manong Ted. Thank you. Yan ang Yusek. Si Gilbert Cruz.